ang sabi ng banal ng Israel ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos, tuturuan kita para umunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan, ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral, ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangin umihip. Ang taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon, katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis, sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo at isang pinagpalang Adbyento po sa inyong lahat. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, sa chapter 41 ng aklat ni Propeta Isaías, mababasa natin dito ang napakagandang mga salita ng ating Panginoon. Sigurado po ako, naranasan nyo ng matakot. No? At normal. Normal sa isang tao ang makaramdam ng takot. Ang takot ay binigay sa atin ng Panginoon na damdamin para umiwas tayo sa kapahamakan, umiwas tayo sa kamalian, umiwas tayo sa sitwasyon o bagay na maaring maglayo sa atin sa kaligtasan, kalusugan, at kainaman ng ating isip at katawan. Pero minsan ang takot nagiging daan din para hindi na gawin ang tama at totoo. At kapag nangyayari ito, nagiging masama na rin ang takot. Nagiging sindak, nagiging pangamba, at hindi na nagiging maganda. Paano magagapi ang takot? Sa karanasan ng takot, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na yung bagay na ating kinatatakutan ay mas malaki kaysa atin. Yung exam bukas, parang mas malaki sa akin yan. Hindi ko kaya. Yung trabaho mamaya, parang hindi ko kaya yan. Mas malaki sa akin yan.
yung hamon ng kinabukasan, yung aking goals na parang napakahirap matamo at napakatagal marating. Parang napakalaki niyan para sa akin. At yan ng karanasan ng takot. Nagkakaroon tayo ng pakiramdam na para bang mas malaki ang mga bagay-bagay kaysa atin. Sa unang pagbasa ngayon, ang ating Panginoon, binibigyan tayo ng paalala. Well, pakiramdam mo, mas malaki ang mga yan sa'yo. Pero, sabi ni Lord, mas malaki ako. Mas malaki ako. Sabi nga sa wikang Latin, Deus semper maior. Ang Diyos ay laging higit. Laging higit. Higit sa mga problema natin, higit sa mga banta sa atin, higit sa mga gampanin natin, higit sa mga damdamin natin. Ang Diyos ay laging higit. And that is why God can say, huwag kayong matakot. Ako ang tutulong sa inyo. Mas malaki ang Diyos ko at Diyos mo. Deus semper maior. Ang Diyos ay laging mas malaki. Alam niyo mga kapatid, katulad ninyo, katulad ng lahat ng tao, ako po'y matatakutin din. Matatakutin. Kahit maliit na bagay, natatakot ako agad. Akala ng isip at puso ko, mas malaki sa akin. Mas mahirap harapin, suungin. Ano ang nakakatulong sa akin kapag ka ang aking takot at pangamba ay hindi na nagiging maganda? Pag may exam ako bukas, pag may trabaho ako mamaya, pag may bagay na feeling ko hindi ako nakapaghanda, lagi kong kakalmahin ang sarili ko, hinga kong malalim, at aking aalalahanin, mas malaki ang Diyos kaysa mga ito. They seem to be larger than me. These problems seem to be larger than me. But God is greater than them. Mas malaki ang Diyos sa mga ito. May kinatatakutan ka ba ngayon? Panatagin mo ang sarili mo at alalahanin mo, mas malaki pa ang Diyos kaysa mga ito. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sapagkat sa kabila ng aming mga problema, sa kabila ng aming mga hinaharap na pagsubok, mas malaki ka pa rin kaysa lahat ng mga ito. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo. Amen.